Kung nangangamba yung ating mga kababayan na mga OFWs no, na nasa abroad, ano naman kaya yung pangamba ng ating mga kababayan na nandito at nasa ground at talagang sila yung nakaka-experience no, kung ano nang nangyayari sa ating bansa, lalo-lalo na itong kriminalidad na patuloy na anong tawag dito, it's haunting us already no, na para bang na-stigmatize ang buong Pilipinas, Marlon at Pam. Biro nyo, in a span of just a few weeks, no? May mga minor de edad na ka-inosente nawala ng buhay because probably of negligence doon sa kinarine. Yung sa Cavite incident of stabbing at ito na, yung Tacloban shooting. Nabanggit mo, Marlon, yung babae sa palasyo na panay nagsasalita halos araw-araw, no? Kasi yung mga paraan o yung kalidad ng kanyang mensahe o yung pagpapahayag, pagbaba ng mensahe, no? Hindi rin ligtas eh. Dahil pwede natin sabihin na pinagmumulan ito ng isang diskusyon online dahil hindi factual yung kanyang mga sinasabi. It's really more of personal yung kanyang mga mensahe, no? Dahil kahapon yata ito, no, where she said na yung Tacloban school shooting is the same as the Davao bombing by the Abu Sayyaf. How? Paano niya nasabi yon? Anong connection nung ganong mas malaking pangyayari, which was the Davao bombing by the Abu Sayyaf, and you had to desperately connect it with anything that has to do with the Dutertes? Out from our friends. Hi, good morning everyone. Good morning. Kahit huli ang palakpak, ipapalakpak natin, no? Magandang morning, pero bago po ang lahat, meron muna tayong urgent matter. Shout out sa ating mga kaibigan sa DDS Vancouver, Irene Clemente, Jeanette Materig, Brenda Suwico, Linda Alfondra, Edna Moonshine, Tony Acero, and kay Miss Vanessa Gepitulan. Maraming salamat po sa inyo for hosting Attorney Vic and for that intimate dinner na kayo ay nakapag-private session ng tinig maisog ni Attorney Vic, no? Dahil yan, Kuyang Marlon, hindi natin matatanong, syempre, ang Filipino groups or communities kapag nagsalo-salo sa isang bansa na halimbawa, yun nga, nandun si Attorney Vic, hindi daw maiwasan talaga na ibigay nila yung mga pangamba nila back home here in the Philippines, no? So yun na pag-usapan, yung mga worries nila sa mga nangyayari sa ating bansa. And of course, good enough that they had someone na alam mo yun, yung ang presensya tungkol sa current news, sa politics, buhay na buhay at alam niyang pag-usapan at i-address yung mga concern ng ating mga kababayan. So maraming salamat po kay Vanessa Gepitulan. And of course, Kuyang, they're sending their regards to you because it was you who helped them out to get connected with Attorney Vic. No? Salamat. Thank you. Yung pangamba na binanggit mo, no? Actually, hindi lang pangamba to ng mga Pilipino sa abroad na kung paano umuwi. Pangamba rin to ng mga Pilipino sa abroad kung ligtas pa ba yung pamilya nila na nandito pa rin sa Pilipinas. Kung nangangamba yung ating mga kababayan na mga OFWs no, na nasa abroad, ano naman kaya yung pangamba ng ating mga kababayan na nandito at nasa ground at talagang sila yung nakaka-experience no, kung ano nang nangyayari sa ating bansa, lalo-lalo na itong kriminalidad na patuloy na anong tawag dito, it's haunting us already, no? Na para bang na-stigmatize ang buong Pilipinas, Marlon at Pam. Biro nyo, in a span of just a few weeks, no? May mga minor de edad na ka-inosente nawala ng buhay because probably of negligence doon sa kinarine. Yung sa Cavite incident of stabbing at ito na, yung Tacloban shooting. Sa palasyo na kanyang Pam, no?
Lalo kamakailan lang ipinagmalaki ng babaeng butangera sa palasyo na ligtas sa Pilipinas. Paano ligtas kung ultimo mga eskwelahan na dapat ikalawang tahanan ng ating mga anak, hindi na ligtas yung ating mga kabataan. Kasi bunga ito ng kakulangan ng pangangalaga mula sa gobyerno, mapalokal, nasyonal, at higit lalo dahil na rin ang presidente ng Pilipinas ay may issue rin ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Nabanggit mo, Marlon, yung babae sa palasyo na panay nagsasalita halos araw-araw, no? Kasi yung mga paraan o yung kalidad ng kanyang mensahe o yung pagpapahayag, pagbaba ng mensahe, no? Hindi rin ligtas eh. Dahil pwede natin sabihin na pinagmumulan ito ng isang diskusyon online dahil hindi factual yung kanyang mga sinasabi. It's really more of personal yung kanyang mga mensahe, no? Dahil kahapon yata ito, no, where she said na yung Tacloban school shooting is the same as the Davao bombing by the Abu Sayyaf. How? Paano niya nasabi yun? Anong connection nung ganong mas malaking pangyayari, which was the Davao bombing by the Abu Sayyaf, and you had to desperately connect it with anything that has to do with the Dutertes? Hindi maganda. Yeah, yun ang problema eh, no? Paano mo mabibigyan ng solusyon? Paano mabibigyan ng kalutasan ng gobyernong ito yung malalang krimen kung ipapasok nila yung anggulo para lamang siraan yung pamilya Duterte? Mano ba namang harapin nila yung tunay na katotohanan? Sa atin, mga ordinaryong tao, pinag-uusapan natin na may factor dyan, yung pamilya, may factor dyan, yung ekonomiya, at higit lalo may factor dyan, yung social media at saka yung television. Samantalang ang Malacanang, sa halip na isipin na halugugin lahat ng impormasyon para hindi na ito maulit, ang nangyayari, ibabato at ibabalibag pa rin nila ito sa nakalipas na administrasyon na malayo naman talaga ang seguridad at kaligtasan natin during Duterte administration kumpara ngayon na malala, talamak at talaga naman nakakatakot ng lumabas sa kalsada. Actually, Marlon, Pam, no? Ginawa ni Claire Castro yon. This is actually playbook niya eh, no? Pagka may mga criticism, lalong-lalo na mula kay VP Sara against the administration and its policies, hahanap siya ng mga nangyayari. Hindi naman butas, hahanap siya ng mga nangyayari sa Davao, no, and the previous administration ni Digong. At gagawin niyang halimbawa yon to twist the narrative and to twist the context, no? Para lang mapagtakpan ang failure ng administrasyon na ito. Na in this case, the statement of the Vice President actually emphasized na yung eskwela at yung pagpatakbo ng mga eskwelahan at ng ating education system, it's not just about educating our children. It's also about the intelligence gathering, monitoring, and everything. And this is where the confidential funds of the DepEd comes into play. Because the reason bakit merong ganon si VP Sara, sinabi niya, because number one, they need surveillance para maunahan at ma-detect nila yung una, extremist recruitment, no? Yung sa Mindanao especially, yung recruitment of extremist violent organizations, no? Tulad ng mga Islamic fundamentalist, yung insurgency, the communist insurgency na nagre-recruit even in Cebu. This is the breeding ground. Ito yung recruitment center. But that's for another discussion. Pangalawa, yung crimes perpetrated by minors, lalong-lalo na yung drug pushing at yung sexual predation ng mga guro, no, doon sa mga estudyante. At ito na nga, kasi nga, itong nangyari sa Tacloban, more than a month na nito pinlano, and for about a week, ang dami ng posting pala, ominous signs na these two minors are going to do something. So kayon, ang sinabi niya, kinontextualize niya yung Abu Sayyaf bombing. At ang sabi pa niya, yung perpetrator sa Tacloban are not terrorists.
putang ina, by all definition, what those minors did is in fact an act of terrorism because it put terror in the hearts and minds of not just the Taclobanos but the entire Filipino nation. That's the definition of a terrorism, when you commit an act that terrorizes the greater population. And resulting to a death of a victim. Diba? Hindi lang yung terror na trauma ka or something. It resulted to someone passing, diba? But hindi ko nga maintindihan bakit they need to, yung isa kailangan nilang malinis ang naratibo para mas marumi yung naratibong gusto nilang isulong. Ganyan ang nakikita natin na amount ng pagiging delikado o gravity ng pagiging delikado ng pagpapahayag na mula pa mismo sa palasyo. Di ba? Right. Hindi, Tama ka, Pam. Kung ganyan ang mentalidad ng Malacanang at kung ganyan ang uri ng pamamahala ng Marcos administration, wala tayong aasahan para ma-resolve, para masugpo, para hindi na maulit ang ganitong klase ng krimen sa loob ng eskwelahan. Hindi nito maililigtas yung mga estudyante, ating kabataan, at hindi nito malulubayan yung kung paano pa ba maiwasan ng mga kabataan na magkaroon ng mentalidad na ganito. Na sa murang edad nila, ang thinking na nila ay manggurbor at magasik ng lagim sa kanilang eskwela. And this again, puts into question the wisdom of the Juvenile Justice Act or the Juvenile Justice Law. Yung age of criminal responsibility, which currently stands at 15. Yeah. 15 to 18. Pero they will still have some form of criminal liability, no? Pero hindi they will not be prosecuted as adults. Pero ang problema nito, Marlon at Pam, the Juvenile Justice Law says that if you are below 15, wala kang criminal liability. Interestingly, yung payat na yung tiyahin na yung pulis na abogada na may-ari ng baril, he was actually the one who fired the most shots, 40 rounds. At yung flat top na boy tete yung buhok, who had a revolver, only fired it once. So ngayon, ang hinabla ng pulisya for murder, homicide, frustrated murder, ay yung 15-year-old. Kasi the law only says 15. Yung 14 anyos, wala. Yeah. Walang okay, sige. Para mas meaty yung konteksto ng sinasabi ni Kuyang, yung sa San Jose National High School na yan, there were 40 shots. But no criminal charges referring to the 14-year-old because yung 15-year-old po 3 counts of murders, 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, multiple counts of serious physical injuries. Yung pong sa 14-year-old exempted from criminal liability because ano ang basihan natin? Yang ating sinasabing Juvenile Act na yan, no? So, ano ngayon? People are calling out. Sino yung author? Kuyang? Marlon? People are calling out Kiko Pangilinan for this. And then we have to refer back dun sa dati ng sinabi ni Inday Sara, way back 2019, the kids are no angels. No? Yes. Kasi Kuyang, may 14-year-old na mas mature sa isang 15-year-old. Ito nga 14-year-old na to parang mas higher level pa siya dun sa 15-year-old Parang siya yung nasa grade 10, grade 9 lang yung isa. Because if you read the screenshots of their convo sa Messenger ata yun. I think it was this guy, itong payat ang mas marunong sa batas. At yung dodoso at nag-aalinlangan pa yung flat top na malaki katawan, parang siya Yung 15-year-old. Yung 15-year-old. And this is probably because the 14-year-old knows the law. Kasi pulis yung tita niya na may-ari ng baril at saka abogada pa in 2023 pumasa sa bar. Oh. Napaka-disturbing no, 40 bullets yung pinaputok ng minor.
Ang pagkakaalam ko, ang isang magazine ng 9mm naglalaman lang ng 10. Meron pa dyan, depende pag maganda yung magazine mo. Ang capacity niyan 15 hanggang 17. So kung 40 yun, kuyang, ibig sabihin, 2 beses nakapag-change magazine. Yung bata, alam niya mag-change magazine. O kung hindi man siya nag-change magazine, ano yun, nag-reload muna siya. Nung wala nang bala yung magazine niya, nag-load uli siya. So, dito natin makikita saan galing yung kaalaman ng bata gumamit ng ganong klaseng baril. At ano yung pinaghuhugutan niya? Bakit ganon na lang kalakas ang loob niya para magpaputok ng ganong klaseng karami ng bala? At hindi lang basta paputok, kundi inasinta niya ito sa mga kaeskwela niya. Tama, no? At the intent was already there. 1 month nilang pinagplanuhan to, sabi ng pulisya at sabi ng isang buwan. Can you imagine isang buwan? Ang isang buwan, even for you to decide to do such a deadly thing like that, pero plinano mo for a month? Diba? Meaning to say, yung intention mo talagang nandun. There is no excuse. You're a murdering psychopath bastard. Yeah. And out of desperation kahapon, no, we called out a friend na shinout out natin dito, si Attorney Aboy Paraiso, Undersecretary ng DICT. And last night, sabi niya sa akin, he sent a message, ang sabi niya, nakarating po sa akin yung shout out nyo. Sa CICC na po ako, not DICT, although attached agency. Ano ang CICC? Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Allow me please to read, no, para din sa context ng discussion natin. Anyway, boss, tama naman po na dapat preventive yung approach natin, all forms of online harms, and this is exactly the stand of CICC. You have to take note of this one, and this is the stand of CICC. Later on, I will be able to read a part of his message that will contradict this, ha? Pero hindi natin siya inaaway, but thank you for reaching out, Attorney Aboy. The incident that happened was exactly the danger we were trying to prevent, along with sexual predation, child molestation and trafficking, terrorism, and extreme online harms. The writing was already on the wall, and because of the impending blocking of roadblocks by the Philippines, they were forced to implement global reforms such as Roblox Kids, etc. Pero pa din naman tapos, di pa rin naman tapos. We're still waiting for them to set up office here, integrate our field systems for age verification and 24/7 hotline or green lane for government requests. We already have started key initiatives to address this problem. Number 1, establishment of a 24/7 action center. And then second, they opened up the hotline 1326 where people can call 24/7 as well, not only for their complaints, but people can also report cyber crimes and online harms. They signed a MOA with Children Welfare Center under the DSWD and established a threat monitoring center inside CICC for a more proactive approach. Tapos sabi dito, one thing I'd like to share, which will now contradict yung nung CICC, I'd like to share also to manage expectations, hindi kami law enforcement agency. So what is the use na meron kang isang attached agency sa isang agency na hindi rin law enforcement na for the sake. Hindi, baka wait, sorry. Nanonood si Attorney Aboy. He watches us, he said, no? Attorney, kung ito mas makakatulong yung kritisismo namin, we would like to request na hindi mo i-take against us, ano? Kasi kung makakatulong sa sambayan ng Pilipino, kahit iba tayo ng politika, wala namang problema. Lalo na ito si Attorney Aboy, ang alam ko isa ring ama, no? Minor din ng anak nito, alam natin 'yan, no? Dapat yung welfare ng ating mga anak
o kabataan, no, dapat maisaalang-alang dito. Hindi pwedeng ang DICT meron lang isang optic na merong attached agency na pareho naman kayong hindi law enforcement unit. Dapat nandyan na mas pinapalawig ninyo yung inyong collaboration with the enforcement units. Una pa, Marlon. kaya hindi pa nila yung sa law enforcement. Baka wala pa yun sa mandato. And dapat, Attorney Aboy, Boss Aboy lang po, dapat yan ang i-workout nyo. Kung hindi naman, alam ko naman, masipag yung opisina mo, consistent, dapat constant yung pakikipag-ugnayan nyo sa mga law enforcement agency. And tulad ng sinabi ko kahapon sa vlog namin, dapat pagugutan nyo na to. Dito nyo kunin, ito yung magandang pagmulan ng magandang proyekto para magkaroon ng magandang bunga. Alamin kung ano punot dulo nito, tapos kung ano pa mga kinakailangan ng batas o mandato sa tanggapan nyo. Kasi naniniwala ako na hindi lang to problema ng DICT o CICC o ng DepEd, kundi naniniwala ako na dapat ito, iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nakikipag-ugnayan dito o nagpupulong o nag-uusap-usap para mabigyan ng kasagutan ito upang hindi na maulit-uli ang ganitong klaseng kalalang krimen. And thank you sa pag-reach out, Attorney Aboy. Na-appreciate namin. And please, wag mong isipin na binabatikos ka namin dito. Pero meron siyang last message, Marlon. Ang sabi niya, send my kisses to Marlon. Wow. Kuyang, you wanted to say something? Well, ako naman, ano nga ulit yung meaning ng CICC? It's a newly attached bureau or council sa DICT, right? Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Okay, coordinating. Okay, investigation and coordinating. Now, DICT is not a law enforcement agency. It's a regulatory agency. Yes. And it's a policy making agency. Right? So, given the hierarchy of our justice system, wala sa mandato ang CICC at DICT na siyang mangunguna sa investigation. That's why. Unless i-deputize sila siguro, no? But you cannot deputize that, no? Kasi nga, how do you now encroach into another department's responsibilities? Ang pinakamaganda dyan is to create a broad membership special investigative body made up by the cybercrime unit of the PNP, the cybercrime unit of the NBI, the cybercrime unit of the AFP, the cybercrime unit of the ICT, yung council na nga, and then players, no, in the private sector from the platforms, para collective, lahat ng facets ay makikita, and I'm pretty sure the bureaucracy will drag it for quite a long time. And this is where the policy failures of this administration, Marlon and Pam, ay nakikita natin. If you can create an integrated task force like that to address COVID, I think this is high time that a task force dedicated in not just sa minors, but online crimes, no? Or crimes that started online, or even crimes na pwedeng maimbestigahan via online. Ang problema, Pam at Marlon, magagawa kaya nila yon? Hindi. You know why? Bakit? Yes. Sila yung mga nakikinabang sa online casino. In fact, ang Pilipinas ngayon, hindi lang addict sa droga, addict sa online casino. We are now the epicenter of the online gambling addiction. Tingnan mo ang mga financial reports ng mga online gaming companies. And that is one of the contributors doon sa depression ng mga
minors ngayon. I've seen so many minors. In fact, yung mga kaklase ng mga anak ko, nauubos yung allowance sa scatter. That young? Sasabihin na, puta, patiwakal na lang ako dahil wala na akong pambayad sa aking dorm. Dahil na inubos ko na yung allowance ko. Because of scatter. And, mind you, pag yung dalawang bata na yan, naglalaro ng mga Roblox na dyan, sabi nila, I'm pretty sure nagsusugal din yan sa mga online gambling. Whether legal or illegal. Diba? And that's no, kapag iniisip natin na ganyan, kuya, kahit pala estudyante, nag-scatter. Kasi, ang alam ko sa scatter, yung mga, alam mo yung sa TODA, na naghihintay ng turn nila, na sa kanila na yung sasakay na pasahero, mga jeepney drivers, di ba? Yung mga nagtatambay, mga ganyan. So, I didn't know na yung pati pala mga estudyante. Because if you're a student, you should be distracted with schoolworks. Hindi yung ang focus mo nasa cellphone mo para maisip mo pang mag-online gaming ka diyan, mag Candy Crush ka diyan or whatever, no, hindi natin alam. So it's just a sad realization na kaya nga nasabi ko kanina, that young. Anong age group kuyang na sinasabi mong kaklase ng anak mo? Early 20s and some here are senior high. Ka-age ng mga bata. And not just yung mga naririnig ko sa mga paligid ko. And then you mentioned kanina, Kuya rito, Pam, tama yun na drop out mo yung sa online gambling. Yung parameters mismo, na kahit sino na lang, basta marunong sa computer, basta marunong sa gadget, nakakapagbukas ng kanilang social media account. Ganyan din sa online gambling. Tapos yung Roblox na yan, na bakit hanggang ngayon, existing pa rin. Alam ko sa ibang bansa, pinagbabawal na yan. Sa Australia, alam ko pinagbabawal na yan. At once na makalusot yun, pinagmumulta yung may-ari ng platform na yun. Kailangan malinaw yun. Kailangan malinaw sa gobyernong ito kung ano na ba talaga ang kanilang nagawa. Para hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo basta na lang sisi rito. And I know, articulately kay Attorney Aboy, mapapaliwanag niya to at ano pa yung kakulangan na dapat suportahan ng administrasyon ito. Hindi yung magsasalita yung mismong spokesman ng presidente. Magsasalita na sa halip harapin yung tunay na problema, ituturo sa dating administrasyon. Kasi kung ganun nga ang mentalidad mo, walang mangyayari para ma-resolve ang ganitong klaseng krimen at mauulit ito sa mga susunod pang araw o taon. Actually, yes. No, I actually requested na sumalang siya. And to explain because bago pa ma-highlight ang mga krimen na to, may issues na tayo sa mga online games kagaya ng Roblox, no? Kung saan nagiging nagiging hub ng mga tao or ng mga kabataan na merong na merong isang sentimento. Alam mo yung mga emo groups, yung mga ganyan. Sa ganyan nagsisimula yung yung mga opening up nila ng desperations nila, ng kanilang mental issues and things. Nagkakaroon sila dyan ng community na hindi natin na babantayan bilang mga magulang dahil wala tayo sa loob. Hindi nga natin alam paano mag-sign up dyan or di ba? Or gumawa ng character kapag nakikita natin sila. Kuya, may mga community na ganyan pa, pasok ko lang kasi ang dami kong kilala nito, may mga malapit pa sa puso ko na ginagawa to. Actually, tama, may mga ganyan silang community. Ang mabigat minsan doon sa group chat nila, sa grupo nila, ang pinag-uusapan lang hindi lang basta manggurgur. Ang pinag-uusapan lang kung paano nila kitilin yung sariling buhay nila. Yung mag-suicide mismo. Yun ang malungkot. At yun ang trabaho ng gobyerno, yun ang trabaho ng Estado para maisalba yung mga kabataang naliligaw ng landas, lika ng masamang epekto ng social media. Kuya, actually, sorry. Sige, go ahead. Baka ibang topic na yung akin. Ang problema kasi natin, nalilihis tayo sa totoong issue. No? We are putting the blame on these online platforms, online games, blah, 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 and everything. Okay? Pero, I am not reducing or diminishing na meron talagang harmful effect
ang online games or violent online games, no, on the psychology of certain individuals. Okay. If you look at the history of these violent online games, Call of Duty, kung ano-ano yung grabe yung patayan. In fact, Counter-Strike, umpisa pa lang, Counter-Strike, di ba? Counter-Strike, di ba? Even yung Street Fighter na may mga dugo-dugo, naputol yung ulo, ganyan-ganyan. Okay. Why was it during all those years, dekada na, magdalawang dekada na, almost 30 years na yung mga violent crimes na yan, na violent games na yan, bakit hindi nangyari yung mass shooting sa ating eskwelahan? Bakit ngayon lang? If because they are now framing it as a cause. Iba kasi yung causation sa correlation eh. Ang causation, okay, ang causation, napasok itong nguso ko dahil ininom ko yung mainit na kape. Yan ang cause. Pero, ang causation, no, na ano yung ano ko dito, dahil, you know, bumalik ako doon sa ano. Pero, but the thing is, ang problema, tinatapon nila doon sa online. Pero tingnan mo yung kanilang conversation. They never mention about online games or online violence or online thing. It's just In one. fact, Oh. Yeah. In fact, kung titingnan nyo yung kanilang ano, yung kanilang conversation doon, it speaks a lot of their psychology and the way these kids have been raised by the people around them, and probably a multitude of issues surrounding their family and how they are being embraced by their communities. Yun ang dapat nating tingnan. Kasi if you are going to pin it to a benign, I'm saying benign, because games are benign. No, just like pornography. There are studies of na pornography can cause blah 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 and everything. In fact, yung violence online games, merong scientific studies but are not yet conclusive. O, di ba? Tingnan mo yung Cardo Dalisay na yan, putang ina yung mga teleserye dyan sa ABS-CBN. Ngayon, bago na naman, si Gabo. Puro patayan, puro barilan on primetime TV. Oh. Di ba? So, but again, I'm not going to diminish the effect. But let us look at this from that perspective. And secondly, most importantly, the importance of deterrence. Ano ba yung deterrence? Yung pangamba na huwag kang gumawa ng masama dahil meron kang pananagutan at meron kang penalties. And here we look at again the juvenile justice law, because this is for me ang pinakamalakas na deterrent para yung mga minor de edad ay mag-think twice na gagawa ng mga kabalastugan. Because if you lower the criminal responsibility, yung age na yan to 12, edi 12 ka, at tingnan mo yung mga taong ito, 15, 14. During Digong's time in 2016, they were probably just, 7, 8 years old? Di ba? And then again, Marlon, hindi ko na ito na-mention ko ito kahapon. The Juvenile Justice Welfare Council, merong report yan. From 2017 to 2024, bumaba ng halos 86% ang mga minors involved in crimes, no, yung children in conflict with the law, kung tawagin. Pero, in 2025, no, by June, middle pa lang of 2025, yung buong crime rate, no, yung buong numero in 2024 na 4,600 plus. June pa lang in 2025, naging 5,800 na. Hindi natin alam yung full numbers end of 2025. Meaning to say, yung 2024 na yan, na baka na doble pa in 2025. In 2025,